Niyaya nga ako ng kapatid ko at ng pamangkin ko na manguhang araw kami ng tulya dito sa ilog na malapit sa amin. Tamang-tama nga't nagsipasok na yung mga bata sa eskwelahan kaya wala naman kami masyadong gagawin kaya nga sumama na nga rin ako para manguha. Isinama nga rin namin itong pamangkin ko dahil siya nga ang nakakaalam ng lugar na pagkukuhanan namin. Mag-aalas 9 na nga ito ng umaga yung paglabas namin pero medyo makulimlim nga at napakalamig ng panahon. Dala na nga rin siguro ng hanging amihan kaya napakalamig nga rin sa umaga. At nung makarating na nga rin kami dito sa pagkukuhanan namin ay nagpark nga lang din kami dito sa gilid ng kalsada. Wala rin naman na kasing dadaanan, papunta nga sa ilog yung aming tricycle kaya dito na nga lang din kami sa gilid nagpark. Isinafety na nga lang din namin yung aming mga sasakyan at inilak nga para nga hindi maitulak. Doon nga kami pupunta sa mga kahoyan na yan at nauna na nga sila ditche doon sa baba. Pagkatapos nga naming mai-safety yung aming mga sasakyan ay sumunod na nga rin kami doon sa ilog na pagkukuhanan. Dahil sabi nga ng pamangkin ko, medyo mahaba-habang lakaran nga raw bago nga raw namin marating yung pagkukuhanan namin. Nauna na nga riyan si tatay, dala-dala nga yung mga takip ng electric fan na pagsasalok nga namin. Maya-maya nga ay sumunod na nga rin si papa, dala nga yung timbang maliit at saka nga yung iinumin naming tubig papunta nga rin sa ilog. Hindi ko nga rin kasi alam kung anong oras nga kami matatapos dahil nga ang tinatarget nga namin ay mapuno nga namin yung timbang dala namin. Medyo nag-alangan nga ako dito sa pababang daan at baka nga mamaya ay gumulong-gulong ako at doon na ako sa baba pulutin. Lalo na yung tuhod ko at medyo nanginginig-nginig nga dahil hindi ko naman kaya nga maglakad sa mga ganitong pataas pababa na daan. Pero kahit na mabagal at dahan-dahan, abay pihadong makakarating din kesa naman tayo mabalian. At pagdating ko nga dito sa gilid ng sapa, abay napakasukal nga naman at sobrang hirap nga rin naman palang tatawid. Medyo kinakabakabahan pa nga ako at malayo pa nga raw ang pupuntahan namin at yung daan nga namin ito't napakasukal nga. Hindi ko na nga rin matanaw yung mga kasama ko dyan at ako na nga lang din yung naiwan dito sa may gilid. Pero naririnig-rinig ko naman yung boses nila kung saan nga raw ako dadaan at eto nga sobrang sukal na kawayanan. Hindi ko naman talaga akalain na ganito nga yung dadaanan namin na sobrang sukal nga at hirap na hirap ka nga ng paghakbang. O diba't nakukuha ko pa nga mag-video dyan habang sumusuot nga ako dyan sa mga kawayanan na yan at hindi ko nga alam kung hanggang saan yung hanggana. Medyo kinakabakabahan nga ako, baka nga mamaya merong biglang lumitaw na ahas at tumalon nga sa akin. Then finally nga, dito na ako sa dulo at napakaswerte ko nga at merong nga tinik na nakaharang dyan saan na naman nga ako lulusot nito. At ayun nga, nakita ko na nga sila ditche at yung pamangkin ko tumatawid na nga sila sa ilog. So ganito pala kahirap kumuha ng tulya mga mare at kailangan nga naming lumusong dyan sa ilog na yan na napakalamig at napakalalim. Medyo nanginginig-ginig na nga yung tuhod ko dyan at medyo nag-aalangan nga akong tumawid. Pareho nga kami ni Ditche. Sobrang nakakatakot naman kasi napakalakas nga ng agos niya tapos napakalamig nga rin. Nakadalawang balik na nga yung pamangkin ko dyan dahil nga hinihila nga kami patawid at nakakabilib nga rin yung batang kasama namin dahil kahit napakalalim nga niyang ilog na yan ay nakukuha niya nga rin tumawid. Binigyan nga rin ako ng pamangkin ko ng tungkod dahil meron nga raw part na malalim at baka matumba nga ako dyan pagtawid. Inabot nga rin siguro kami ng isang oras dyan bago nga kami nakarating dun sa pupuntahan namin. At tignan nyo naman yung dalawang kasama namin, si tatay at saka si papa, naiwan pala. Nag-aalangan nga rin silang tumawid at kailangan nga raw nila ng salbabida. Abay saan ka hahanap ng salbabida dito sa lugar na ito? At inabot nga rin sila ng ilang minuto dyan bago nga rin nakatawid. Then finally nga, nandito na nga rin ako sa kabilang parte ng ilog. At sabi nga ng pamangkin ko ay gumilid nga lang daw ako ng daan dahil baka nga mamaya pag gumit na ako sobrang lalim nga sa gitna. At habang nalayo nga kami, abay nalalim nga rin yung aming dinadaanan. Ako'y medyo kinakabakabahan nga na nga rin dito. At panay tanong nga rin ako sa pamangkin ko na kung malapit na nga kami at hindi ko pa nga rin maiwasan na mag-video. At pagdating nga namin dito sa part na medyo malakas nga ang agos na halos tangayin na nga ako ng alon dito. Nag-uumpisa na nga rin kumuha si Ditchi dito at napakalalaki nga raw ng nakukuha niya. Pero hindi pa nga ito yung destination namin dahil bukana pa nga raw ito. Susuotin pa namin yung mga kawayanan na yan. So good luck na naman nga sa akin dahil ako'y takot na naman nga sumuot dito sa napakasukal na kawayanan. At isa pa, napakalakas nga ng agos dito sa part na to na halos nga tangayin ka ng agos. Nilakasan ko na nga rin talaga yung loob ko pagpasok dito sa napakasukal na kawayanan na to dahil wala na nga rin talaga akong choice. Panay nga rin ang dasal ko dito na sana naman walang ahas nga na tumalon sa akin dito at napakasukal nga rin ang dadaanan mo. Sobrang lalim. Ay! Ang lalim.
At hindi nga rin ako nagkakamali na meron niyang ahas dito dahil maya-maya nga ay nakita ko'y pinagbalatan niya rin sa may gilid ng ilog. Kaya nga nag-ingat-ingat na ako sa paglakad-lakad dyan at pagtingin-tingin nga sa taas ang ginawa ko dahil baka mamaya nga ay biglang may tumalon sa aking ahas. Then finally nga ay nakarating na nga rin kami dito sa destinasyon na pagkukuhanan at napakalakas nga rin ang agos ng ilog dito. Heto nga at nakaunang salok na nga si Diche at ako nga ang tagapili. Medyo malalaki naman din talaga ang mga nakukuha dito at hindi nga biro yung pagsalok mo dahil nakikipaglaban ka nga sa agos ng ilog. So, anim nga kami nagpunta dyan at kanya-kanya nga rin kaming salok para nga rin mapabilis yung pagkuha. Medyo may kaitiman nga yung mga tulyang nakukuha namin na halos kamukha nga ng mga batong nandyan. At buti na nga lang meron kaming sakong babaan at para naman mapilian ng maayos yung mga nakukuha namin dyan. At nung medyo marami-rami na nga rin yung nakuha namin, abay nagready na nga rin kami para umuwi. Pinagbibigay nga rin sa akin ng pamangkin ko yung malalaking nakuha niyang shell dahil tatatlo nga naman daw at ako na nga lang daw yung magluto nito. Katpo nga ang tawag namin dito sa shell na ito at may pagkakahawig nga ito sa sulib. Ang kaibahan nga lang, kulay green nga ang balat nito. Ang masarap nga na luto nito, ilalagyan mo ng harina at itlog at ipiprito. Paborito ko nga itong ulamin nung bata ako at pinabaan ko pa nga sa eskwelahan. Nung medyo marami-rami na nga yung nakuha namin, abay nagready na nga rin kaming umuwi dahil giniginaw na nga rin kami lahat yan. Siguro nasa 15 kilos nga itong nakuha naming apat. At yung dalawang pamangkin ko nga ay medyo napuno nga nila yung kanilang dalang timbang maliliit. Halos tumagal nga rin kami ng 3 oras dyan sa pagkuha. At nung medyo nararamdaman ko nga na masakit na nga yung daliri ko, bay nagiya na nga rin akong umuwi dahil manipis na nga sila. So dapat pala nakagloves ako dito dahil sobrang tutulis nga ng mga bato na nakukuhaan namin. Tignan nyo naman yung itsura ko dyan, putik-putik nga ako hanggang sa mukha. At nung dumating na nga rin kami sa kalsada, ay naabutan nga namin itong mga kalabaw na nagkakaryada. Katapusan pa nga lang ng January ay meron na nga mga umaani dito sa amin at ramdam na ramdam ko na nga yung anihan. Napakabilis nga rin naman ang anihan dito, 2 to 3 weeks nga lang ay tapos na dahil puro reaper nga ang ginagamit nila sa pag-aani. So that's all for today's video mga mare. Thank you for watching.